Makikipagkaibigan ka talaga sa kanila? Nagulat siya sa sinabi nito. Baliw. Di ba sabi mo nga parang lalapit sila sa akin dahil akala nila ako ang kaklose sa Sebastian? Bibigyan natin sila ng gamot sa sarili nilang sakit. Hindi pwedeng mabuli ang asawa ng CEO, no? Sagot nito sa kanya. Kaya dapat turuan natin sila ng leksyon. Hindi siya makapaniwala sa narinig buhat sa kanyang kaibigan, pero hindi niya akalaing makakaisip ito ng ganoong klase ng kalokohan, lalo pa nang ilatag nito sa kanya ang mga plano nitong gawin. Nanlaki ang kanyang mga mata sa mga pinagsasasabi nito, parang nakakonstruct na sa isipan nito ang plano at ang outcome ng gagawin. Napapaisip siya kung tama lang ba iyon kina Melody at sa mga kasamahan nitong plastic. Beb, hindi kaya over yata yung gusto mong mangyari. Paninigurado niya dito. Hindi naman natin sila sasaktan. Hindi natin sila papatayin. Wala nga tayong ibang gagawin kundi yung plano ko na lang eh. At saka para tantanan ka na rin nila. Bawal sa'yo ma-stress. Isa pa, baka maging kamukha nila si Bibi, kawawa naman. Buti kung itsura lang eh. Paano kung kaugali, hindi ba? Sagot nito sa kanya. Magtiwala ka lang sa akin. Magiging maayos to. Napatungan na lang siya sa gustong mangyari ng kaibigan, kaya sumang-ayon na rin siya kahit nagdadalawang isip pa siya. Lala point of view. Sa isang magandang restaurant siya dinala ni na Melody. Sakay siya ng kanyang motor at nakapants at t-shirts lang saka rubber shoes. Napangiwi ang kanyang mga makaka-dinner date noong makita siya. Oh, may Lala. Hindi ko ba nasabi sa'yo na kailangan mag-dress? Tanong ni Melody sa kanya. At saka, bakit ka naka-helmet? Nakabike ako eh. Itinuro niya ang kanyang motor dahil wala namang alam ang mga ito sa karakas sa mga two wheels, hindi nila pinansin ang kanyang motor. Bawal ba? Hindi naman. Halika na. Niyaya siya nito sa lamesang bilog. Bukod sa kanilang dalawa, may 3 pa silang kasama. Lala, these are my friends, si Mia, Ami, and Rachel. Pakilala nito sa mga kaibigan. Guys, kilala niyo na naman si Lala, hindi ba? Hi, Lala! Bati ng mga ito sa kanya. Nai-imagine na tuloy niya na sinasabunutan ng mga ito. Hi! Naupo siya pabukaka sa isang upuan. Dito na lang ako maupo ha. Pagod na pagod kasi ako sa biyahe eh. Ang layo naman itong hangout place nyo. Mukhang pang sosyal. Yeah, place to ng cousins ko. Mga mayayaman lang ang nakakapasok dito. Kaya you are lucky kasi nakapasok ka dito because of me. Nakangiting sabi sa kanya ni Melody na ikinatawa naman ng 3 pa nitong kasama. Nakapunta ka na ba sa mga sosyal na lugar? Inuluwa niya ang inunguyang bubblegum saka inilagay sa lamesa. Pinakapit niya iyon, kakainin ko pa kasi yan mamaya. Kaya dyan na muna. Kita niya ang pandidiri sa mukha ng mga kaharap. Halos magsuka ang mga ito at umusod ng konti palayo sa kanya. Napangiti naman siya. Pasensya na kayo at medyo nagtitipid ako ngayon. Wika niya sa mga ito. Kakabili ko lang kasi ng big bike ko. Magkano ba kasi yung motor na yon? Tanong ni Ami sa kanya. 50,000. Sumandal siya at nagdekwatro pa. Nakakaramdam siya ng diskriminasyon lalo na nang magtawanan ng mga kaharap. Kasi bang 50K na yon? Tawa ng tawang sabi ni Mia sa kanya. Umiinom ang mga ito ng serve na juice. Oo, cash ko na lang binayaran para wala akong utang. Sagot niya kay Mia na kung umitim sana ay mukhang Nigerian. Saan ba nabibili yan at mukhang masaya mag-rides dyan? Pati si Melody ay nakikitawa. Sanay ang mga itong mga alipusta ng kapwa. Huwag kang magagalit natawa lang kami kung paano mo i-value yung motor mo. Mahal kasi, sagot niya sa mga ito, saka kumuha siya ng inumin sa lamesa. Napansin pa niyang bulungan at lihem na tawanan ng magkakaibigan. Gusto niyo bang bumili? Tanong niya sa mga ito. May alam akong bilihan yan, bibigyan pa kayo ng discount. Nako, kahit hindi na. Parang na 2 post ang pambilihin kong ganyan eh. Tawa sila ng tawa habang si Lala naman ay nakangiti lang.
Dumating na ang in-order nilang pagkain. Lahat ay natakam sa nakahain sa mesa. Sige Lala, kain ka lang ng kain para magkalaman ka. Ang payat mo kasi eh. Si Rachel yon. Baka hindi ka pa nakakatikim ng mga ganyang pagkain. Lahat ba kayo ay anak ng shareholder sa Whitefield Corporation? Naitanong niya sa mga ito. Inignore niya ang banat sa kanya ni Rachel. Bibili ba talaga kayo ng bike? Nagbulungan na naman ang mga ito na parang mga bubuyog. Bibili tayo bukas upang masabayan ng babaeng yan. Sabi ni Melody sa mga kasama. Sige, at saka bet ko si Doc RV mukhang kaklose niya rin yon. Si Rachel naman yon. Basta sa akin si Rick. Sabi naman ni Mia sa mga ito. Paano ako? Tanong ni Amy sa mga kaibigan. Ikaw yung reservist. Napahagikhik ang mga ito sa sinabi ni Melody. Matapos magbulungan, hinarap na siya ng mga babaeng kasama. Okay, call ako bukas. Saan tayo magkikita? Marunong ba kayo magmotor? Tanong niya sa mga ito. Nakapag-try na kami minsan, wika ni Mia. Madali lang naman yan. Sige bukas, sasamahan ko kayo kung saan ako bumili. Isinubo niya ang steak ng hindi hinihiwa. Kinagat niya yon. Ang sarap nito Sabay dighay. Pasensya na kayo, gutom ako eh. Okay lang yun Lala. May gusto ka pa ba? Tanong pa ni Melody. Wala na, salamat. Bukas nga pala magkita-kita tayo sa labas ng office kaso magtataksi tayo or grab papunta sa binibilhan ko ng motor. Suwestiyon niya sa mga ito. Bakit magko-commute tayo? Tanong ni Amy sa kanya. Sayang naman ang sports car namin. Iha, paano mo iuwi ang motor mo kung may sasakyan ka? Okay ka lang ba? Tanong niya dito. Hindi naman uuwing mag-isa yun, no? Tama siya. Bulong ni Melody sa mga kasama. Dapat talaga tayo na mag-uuwi ng motor na yon. Practice na rin ba para kapag nag-rides tayo, hindi ba? Pinandilatan nito ng mata ang mga kaibigan. Lihim siyang napangiti. Mukhang bibili nga ang mga ito ng motor. Mabuti naman at yung isa niyang tauhan lumipat doon ng trabaho. Malaki ang komisyon per motor. Magagamit yon ang kikitain pandagdag tuition. Lala, sina Sebastian? Alam na niyang itatanong ni Melody kaya inunahan na niya ito. Nagmamotor? Oo, nagra-rides nga kami. Uminom na siya ng tubig. Gumagala kami ng mga yun sa malalayong lugar. Nakamotor lang. Grabe kiligin ng mga ito. Nagsisikuhan sa harapan niya. Mga matatanda na pero umaarte pa ring teenagers. Hindi niya akalaing ganito kadaling paikutin ng mga bully na ito. Pinapanood niya ang mga lihim na tinginan ng mga ito sa isa't isa na para bang tumama na sa loto. Mayaman ba kayo, Melody? Tanong niya sa babae. Nangingintab ang alahas nito at naninilaw. Kasi ang dami mong accessories, hindi ba mabigat yan? Hindi naman. Sanay kasi akong magsuot ng mga ganito. Hinawakan pa ng babae ang pendant na suot na kwintas. May mga franchise kami ng mga fast food. Mayaman kasi talagang daddy ko. Napatango-tango siya. Kayong tatlo, mayaman din talaga kayo? May resort ang family ko, sabi ni Mia. Pero gusto ni Dad, gawin kong training ground ang Whitefield. Mga gasolinahan naman ang sa amin, sabi ni Rachel. Like Mia, training ground ko din ang Whitefield. Sa real estate naman kami, kaso ayoko nang nag-aalok ng mga bahay. Ayaw naman akong ilagay ng daddy ko sa office, kaya nakiusap na lang ako sa ninong ko na ipasok ako dito. Late na nalaman ng tatay ko kaya hinayaan na lang niya ako. Ngumiti pa sa kanya si Amy. So, anak pala talaga ng mayayaman ng apat na to. Kaya pala uma-attitude talaga. Akala nyo, gagaling ang attitude niyo sa akin? Sabi niya sa kanyang sarili. Hey, are you okay? Tanong ni Melody sa kanya. Oo, bakit? Napatingin siya sa babae. Halata sa mukha nito na nawiwirduhan siya sa nakikita niya. Tumatawa ka kasi mag-isa. Napamuligat na lang siya sa sinabi nito. Nako, uuwi na ako, gabi na. Kita-kits na lang bukas. Isinuot na niya ang kanyang helmet. Pag-iwas niya sa mga babaeng ito. Bye!
Kinawayan pa siya ng mga plastic hanggang makalabas siya ng pintuan ng restaurant. Pihadong magugulat ang mga iyon kinabukasan kapag dinala na niya sa motorbike shop. Excited na ang mean girl sa pupuntahan nilang motorbike shop. Nagulat sila sa laki ng lugar na iyon. Magandang facilities na parang hotel. Inilibot ng mga ito ang paningin at hindi maiiwasang humanga ang mga ito. Ang ganda naman dito, sabi ng mga babaeng nakaupo sa sofa at umiinom ng isinerve na kape. May pakape pa. Bibili ako kahit 5 big bike. Masayang masaya pa si Melody sa pagsasabi sa kanila. Ang gwapo ng mga ahente dito lalo na yung nakakulay green. Paano mo nalaman ang lugar na to, Lala? Tanong sa kanya ni Mia. Mukhang Lala the Explorer ka. Nagtawanan pa ang mga hitad. Hindi na siya ma-offend sa pinagsasasabi ng mga ito dahil sanay siya sa bardagulan. Mabuti na lang at dumating na ang kanilang agent. Makisig na makisig ang lalaki. Inaya sila nito sa loob ng opisina upang doon pumirma ng mga kontrata. Miss Lala, salamat naman at nagdala ka ng customer dito. May incentives ka sa amin. Sabi nito sa kanya na hindi naririnig ng mga kasama niya. Okay lang. Ibibigay ko kay Brent ang incentives, pandagdag sa tuition. Nakangiti niyang sabi dito. Nakaupo na sina Melody at umiinom ng tubig nang kausapin sila ng agent. Cash po ba, ma'am? Tanong nito sa kanila. Maaari pong gumamit ang credit card or installment. Of course, mura lang naman yan. Sagot ni Mia. Kaya mag-cash kami, no? Kaya nga, 50,000 lang naman. Segunda naman ni Melody. Kahit nga 10 kaya mong bumili. Sabay tawa pa nito. Napatingin sa kanya ang agent na naguguluhan. Ma'am, sure ba kayo? Hindi po yun ang ibibigay ko sa inyo, yung 20K lang po. Napakamot ang agent sa sinabi nito. Baka po masyado lang kayong natuwa sa bike ni Miss Lala, kaya gusto niyo ng ganong klase. Mahal po yun. 20K? Anong palagay mo sa amin, mahirap? Singhal dito ni Melody. Yung 50K yung gusto namin, no? Pero po, ma'am, alam niyo po bang pinag-uusapan natin dito? Naguguluhang tanong nito sa mga babaeng kaharap. Baka po nabibigla lang kayo. Yeah, 50,000 pesos. Nakasimangot ang sagot ni Rachel. Hindi ba? Yun ang halaga ng bike ni Lala? Ma'am, we're talking dollars po. Naibuga ng mga ito ng sabay-sabay ang kanilang iniinom. Dollars po ang bayaran dito, ma'am, or i-convert sa peso. What? Halos magsalubong ang kilay ng mga ito sa sinabi ng agent. Dollars? Saka sila napatingin sa akin ng sabay-sabay. Ibig sabihin, yung big bike mo, Lala, almost 3 million pesos? Tanong sa kanya ni Melody. Paano mo na-afford yun? Ang mahal naman pala. Oo, sabi ko naman sa inyo mahal eh. Nakangiti niyang sabi sa mga ito. Pinag-ipunan ko talaga yun ng matagal na panahon. So, yung bike na yon din bang gusto nyo? No, napakamahal naman yan. Sabi ni Rachel. Niloloko mo ba kami? Nakasimangot naman nitong wika sa kanya. Kalokohan ng ganyang klase ng motor na daig pang isang kotse. Hindi no, di ba nagtanong kayo sa akin kagabi? Sumagot lang naman ako. Napakamot siya sa kanyang ulo. Kaya ko nga kayong tinatanong kagabi kasi parang afford na afford nyo. Tapos yun na, mayayaman naman pala kayo. Ikaw, Melody, sayang naman at ang momotor si na Sebastian. Mahilig pa naman sila sa mga long drive. Pumapalatak niya ang sabi. Baka ibang isama tapos mga chicks pa. Gusto na kasi nilang mag-asawa. Sige, yung 20K lang ang kukunin ko. Alanganin ang ngiti ni Melody sa kanya. Gusto ko makasama si Sebastian sa pagra-rides. Kayo ba? Baling nito sa mga kasama. Ako din, wika ni Mia. Yung 20K din na gusto ko para may iba naman akong experience na masakyan. Same sa akin. Sunod naman ni Ami. Ikaw, Rachel. Aandap-andap ang babae kung gusto niya o hindi. Ngunit sumang-ayon din ito ng bulungan ni Melody. Sige po, pirmahan na natin ang kontrata.
Nakangiting sabi ng agent at inilatag nito ang mga papeles sa kanilang harapan. Card ang ibinayad ng mga ito. Lihim siyang natatawa sa nangyari. Hindi naman niya akalaing puro ganda lang ang alam ng mga babaeng ito. Masyado siyang minaliit. Akala siguro sobrang hirap ng kanyang buhay. Nakipagkamay pa ang mga ito sa agent bago tuluyang tinanggap ang susi. Habang naglalakad sila patungo sa motor na nabili, hindi nakatiis sa mga ito na tanungin siya. Paano mo na-afford ang ganyang big bike kung wala kang trabaho at paluto-luto lang? Tanong sa kanya ni Rachel. Malaki ang kita dito. Isa pa, nag-iipon na ako para makapagpatayo ng catering services. May namana akong ari-arian sa mga magulang at tita ko. I don't need to work. Sagot niya na ikinagulat ang mga ito. Akala niyo lang napatay gutom ako kasi low-key. Nagkatinginan na naman ang mga babaeng feeling the princess. Kuhang-kuha ng mga ito ang kanyang inis sa tuwing lihim na magtitinginan at magbubulungan ng mga babaeng ito, pakiramdam niya ay isinusumpa na siya. So, okay na kayo sa mga bike nyo? Tanong niya sa mga ito. Maganda rin yan sa highway. Dismayado ang mukha ni na Melody at pakiramdam siguro nila, trinaydor niya mga ito. Lihim na lang siyang napapangiti sa isang pagbawi na walang sakitang nagaganap. Tara na? Yaya niya sa mga kasama. Baka gabihin pa tayo. Kanya-kanya na silang sakay sa mga motor. Umuna ka na kaya, Lala. Taboy sa kanya ni Melody. Baka mahirapan ka sumabay sa amin. Mabagal pa kasi kaming magmaneho. Susunod na lang kami. Sigurado ba kayo? Kaya ko mag-adjust. Sagot niya sa mga kasama. Hindi na, okay lang kami. Dadaan muna kami sa practice area para naman hindi mo kami mapag-iwanan sa rides. Sige, kung yan ang gusto nyo. Paano, alis na ako. Paalam niya sa grupo ni Melody. Mag-iingat kayo huwag kayong tanga sa daan. Tinitignan siya ng masama ni na Melody habang sumasakay siya sa kanyang motor. Maaksidente ka sana. Bulong ni Melody. Tawa na ng husto magkakaibigan. Hindi niya iyon narinig. Bumisina pa siya bago umalis. Subalit hindi pa siya nakakalayo, may bumangga sa kanyang motor. Nagdilim ang lahat sa kanya. Iyak siya ng iyak na makita si Lala na nakahiga sa hospital bed. Awang-awa siya sa sinapit ng kaibigan. Hindi niya akalaing ang pagganti sa mga babaeng iyon ang magbubunsod sa kaibigan niya sa ganitong klase ng aksidente. Sinisisi niya ang sarili sa nangyari. Siya talagang may kasalanan ng lahat. Kung hindi dahil sa kanya, hindi magkakaganito si Lala. May bali ang braso ng kaibigan at nakabrace ang binti. Dahan-dahan ito nagmulat ang mata. Iginalagala nito doon ang paningin. Halos hindi ito makamulat sa labis na pamamaga ng pisngi. Beb, kumusta ka na? Hinawakan niya ang kamay nito. May masakit ba sa'yo? Ano, tatawag ba ako ng doktor? Nagpapanik siya habang naiiyak na hinahalik-halikan ng kamay ni Lala. Ngumiti ito sa kanya na parang sinasabing kumalma siya. Okay lang ako. Mahina niyang sabi. Matagal pa itong mawawala sa mundo. Parang walang makapambuli sa'yo. Ikaw talaga. Ako pa rin ang inaalala mo kahit nasaktan ka na. Napatawa naman siya sa sinabi nito. Okay ka lang ba? Tatawag lang ako ng doktor. Dagli siya lumabas at pinuntahan ng doktor ni Lala. Pagbalik nila, nagsi-seizure na ito. Agad tumawag ng nurse ang doktor at sinipr nila ang kanyang kaibigan. Hindi niya alam ang gagawin ng mga panahong yon. Nakita siya ng isang nurse na naroon.